Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang 3 linggong madugong sagupaan sa pagitan ng puwersa ng militar at mga rebelding MNLF, idineklara na ng pamahalaan na ang kaguluhan sa Zamboanga ay natuldukan na. Inihayag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na mission na ang pamahalaan sa hangarin nitong iligtas sa kaguluhan ang mga kababayan nating naiipit sa karahasan doon. At ayon pa rin kay Gasmin, nasa ikalawang yugto na sila ng kanilang misyon, ang pagtulong sa pagbangon ng Zamboanga. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ngunit sa kabila ng pagtatapos ng kaguluhan ron ay tila hindi pa rin naaapula ang takot na bumabalot sa mga mamamayan ng Zamboanga. Alam niyo, malaking tanong at maraming tanong na pumapasok sa atin kung ligtas nga bang bumalik sa kanilang pamumuhay. O kaya naman ay may epekto ba ito na pangmatagalan para sa kanila? Ako po si Gio Dixon. Ang mga tanong na yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng paghimay sa isyong ito dito lamang sa Tension in Zamboanga, a PTV Special Forum. Matapos ang higit 20 araw, idineklara na ni Defense Secretary Voltaire Gasmin ang pagtatapos ng kaguluhan sa Zamboanga City. Matatandaan na ito nang sakupin ng grupo ng MNLF ang lugar sa pamamagitan ng pangho-hostage sa mga inosenteng sibilyan. Ito rin ang naging sanhi ng pagkamatay ng 9 na sibilyan at 23 pulis at sundalo. Naitala naman ang mga sugatan sa higit 200 katao. Bagamat idineklara na ang katahimikan, ay patuloy pa ring nakaalarma ang militar at lokal na gobyerno. Hindi pa rin iniaalis ang curfew at mahigpit ang seguridad sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng mga ito ay patuloy pa rin ang takot at pangamba ng ilan sa ating mga kababayan. Isa na rito ay kung nasaan na nga ba si Javier Malik na itinuturong utak sa likod ng rebelyong ito. Ayon sa ilan, napatay na ito sa engkwentro habang may ilang nagsasabing nakatakas na ito. Ano na nga ba ang totoong kaganapan sa Zamboanga? Tapos na nga ba talaga ang kaguluhan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Tension in Zamboanga, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi Pilipinas. Malaking tanong ang nasa isipan nating mga mamamayan ngayong gabi. Natuldukan na nga ba ang kaguluhan sa Zamboanga? Importante po pag-usapan natin ito dahil napakalaki po ng damage sa ating property, sa ating mga buhay ng mga sundalo at sibilyan na talagang nawala sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan. Kaya tapos na ba ito? Hindi na ba ito mauulit? Yan at marami pang iba kasi dapat nating talakayin. Kasi Mark, hindi lang mga property ang nasira, mga buhay, kabuhayan ng mga tao doon. Paano nga ba sila makababangon matapos ang trahedyang ito at ano ang tulong na ibibigay sa kanila ng ating pamahalaan? Pangalawang yugto po ito ng ating talakayan dito sa Tension in Zamboanga, Cathy. Meron na tayong una, pero that was during the incident at ngayon nga po ay post-incident evaluation at makakasama po natin ilan po sa ating mga panauhin na talagang eksperto sa usaping ito. Unahin po natin Secretary Mihol Sada, Chief Executive Officer ng National Commission on Muslim Filipinos. At mula naman po sa Armed Forces of the Philippines, siya po ang kanilang spokesperson, Lieutenant Colonel Ramon Zagala. At mula sa UP Institute of Islamic Studies, Dean Julkipli Wadi. Magandang gabi sa inyo, Mark. At dito naman sa left side ng ating hall, kasama po natin mula sa UP School of Economics, Roy Pablo. Magandang hapon po sa ating lahat. At ito kasamahan natin dito sa telebisyon ng bayan. Siya po ang isa sa cameraman. Cameraman siya ni George nung nandun sila sa Zamboanga, si Joel Mamaril.
Magandang gabi po sa inyo lahat. At ang magiting po na nag-cover para po sa inyong telebisyon ng bayan. Anchorman din po dito sa PTV, Ginoong George Bandola. Mamaya ipakukwento natin kay George no yung insidente na talaga namang napakalapit na konting-konti na lang pero nakaligtas sila Kaya doon. ba talagang ibuwis ang buhay para sa serbisyo sa telebisyon ng bayan? Ganun ba yun? Mamaya alamin natin yan sagot sa katanungan mo. Kasama rin po natin si Emil Legacion mula sa UP School of Economics. Isang mahalagang tanong, Mark, no? Kamusta na nga ba ang Zamboanga? That's right. Ano nga ba ang sitwasyon doon ngayon? Alamin po natin mula kay Colonel Zagala. Magandang gabi po sa lahat. Sa ngayon, no, sa Zamboanga, natapos na po natin yung ating first phase ng ating operation, which is the rescuing of the hostages and the removal of the threat of the MNLF Miswari faction. Nagawa na po natin yan in a period of about 20 days. At nalipat na po natin ang sa Philippine National Police itong ating next phase or ang ating phase 2, which is the clearing operations. Mula sa military offensive, tayo po ngayon nasa clearing ng affected areas. Tayo nabigyan ng 10 to 14 days at to clear. Nag-shift na po tayo ng efforts, no? Philippine National Police na po ang lead, while the AFP will support the Philippine National Police. This is a tedious task kasi kailangan na ma-render nating safe ang area. During the clearing phase, we must first remove the MNLF Miswari faction stragglers, remove unexploded ordnances, and other weapons that may be found. So, sa ngayon, we hope to finish this the soonest possible time. Kahapon, nabigay na natin ng Zamboanga City Medical Center at ang Southern City Colleges. Hopefully, sa araw rin na to, sana, or sa ngayong gabi, ay mabigay na natin other government installations para makapagbigay ng serbisyo na po ang ating gobyerno. Colonel Zagala, talaga po bang wala ng bakbakan na nagaganap doon? Kasi matapos pong ideklara ng pamahalaan, within hours po ay nagkaroon na naman ng pagsiklab ng kaguluhan. Ang nangyari kasi dito ay yung first phase natin, military operations. Dalawa po ang objectives natin dyan. No? Ang una ay ma-rescue ang mga hostages. All 195 hostages were rescued. Walang namatay sa kanila. They're all safe. May mga injured lang ng konti. Natanggal natin yung organized offensive capability ng MNLF Miswari faction. So they were defeated. Ngayon yung narinig yung kaputukan, nagkaroon ng encounters. Those are part of the clearing operation. Kasi ang mga natitirang MNLF Miswari faction fighters are trying to flee, evade capture. And they're desperate, no? So, ang ginagawa nila, as much as possible, tayo, as led by the Philippine National Police, gusto natin sila neutralize through either surrender, capture. But hindi po minsan nangyayari yun kasi sila ay kumbaga, ayaw na magpahuli, ayaw mag-surrender. So, anong nangyari? As of now, no, 8 na po ang napatay natin na stragglers and 1 was captured together with all their firearms. So patuloy ang ating clearing until matanggal na natin itong natitirang mga MNLF Miswari faction. Hindi ibig sabihin may narinig kayong putukan organized pa sila. Hindi na sila organized. No? Okay. They're no longer organized. Napakarami pa po nating katanungan para kay Colonel Zagala pero punta po na tayo kay Secretary Sadain. Sir, pakikwento po yung composition nitong ating mga kababayan na apektado. Marami po ba dito ay Kristiyano din? Marami po ba ang Muslim? Marami po ba ang mga lumad na katutubo? Pakikwento po yung sino po ba talagang apektado nitong kaganapan sa Zamboanga? Siguro bigyan muna natin ng konting perspektibo yung nangyari. No? Ang pagturing natin sa MNLF Miswari faction ay ginagawa natin for lack of a better term. No? Pero dapat maintindihan natin, hindi lahat ng MNLF ang pumasok sa Zamboanga City. At itong mga naapektuhan na mga tao sa barangays Mariki, Rio Hondo, Campo Muslim, Santa Barbara, Santa Catalina, ay mix ito, Muslims tsaka Kristiyano. Although karamihan dyan ay mga Muslim at karamihan dyan ay yung mga evacuees na nanggaling pa sa Hulo
nung nagkaroon ng bakbakan noong 1974 pa. sa So, Jolo. double whammy sila nito ngayon. Well, in effect, double whammy after a certain number of years. So, ito yung mga lumikas dun sa kaguluhan sa Jolo, nagsettle dyan sa mga areas niya. Kaya kung mapansin niyo Santa Barbara, Santa Catalina, napaka-Kristiyano ang mga pangalan ng mga lugar na yan. And yet, these are now populated mostly by Muslims. Gawa ng influx of the evacuees in the 70s. No? Kaya napasok ko doon yung aming ahensya dahil National Commission of Muslim Filipinos kami, tinitingnan po namin yung kapakanan ng mga Muslim na nakatira doon. As to Lumads, wala masyadong Lumads doon. These are all Muslims and Christians. Okay. And mostly from Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Okay, gaya ng nabanggit ni Secretary Sadain, hindi lahat ng MNLF ay lumusob sa Zamboanga. Ito daw ay MNLF Miswari faction led by Javier Malik. Gusto ko itanong kay Professor Wadi, na-establish na po ba talaga yung link between Nur Miswari and these MNLF na umatake? Kasi all throughout, wala po talagang naging statement si Miswari about this, only through the spokesperson, no? Attorney, yung isa pong lawyer, Fontanilla. Attorney Fontanilla, na nakapanayam din po ng Telebisyon ng Bayan. Talaga po bang sa kanya nang galing itong utos na ito o kay Malik mismo nang galing lang? Doon sa link, Kathy, I think klaro naman doon sa mga footages, even previously before the Zamboanga standoff happened, na clear ang relationship ni Commander Ustad Javier Malik kay Nur Miswari because he's one of the top brass ng MNLF commander, particularly in the Patikul area. At mataas ang respeto ng mga tauhan ni Nur Miswari doon kay Commander Malik. Now, as to the relationship kung paano yung structure of command, baka yun ang gusto mong itanong, kung bakit pumasok doon si Malik at may basbas ba yun? Yes. Si Nur Miswari. If you remember, during the height of the standoff, there was a communication between Nur Miswari and Mayor Bing Climaco na sinasabi raw ni Miswari, according to Mayor Climaco, na